Hello guys! Welcome to OFW in UK. Ako nga pala si Michael. You can call me Mikey. At isa akong nurse dito sa UK. So for today's vlog, you can see, yan, tinatry ko lang yung ating scrub suit na susutin natin sa Pasko. Kasi dito sa UK, they allow us to wear different uniform pag Pasko. So ayan, since medyo malakas na yung loob namin, 3 years na kami ni Che dito sa UK. Kaya na-decide namin na bumili ng scrub suit na susutin namin sa Pasko. So, ayan guys, ito ang itsura niya pag nakatalikod, then pag nakaharap, pag nakataas ang paa, pag naka-front, pag naka-side, at pag malapit. Excuse me guys, sa kalat sa bahay namin kasi medyo disorganized pa ng kaunti. O yan, so for today's vlog guys is magde-decorate tayo ng ating sala. So, nakalkal ni Che yung mga dating decoration natin. Ididikit ko lang siya dito na. Check mo muna kaya niya. Ididikit ko muna ng one time. Nakagitna ba? Titape ko na. Saan mo ito nabili? Parang hindi natin ito ginamit last year. Nakagitna ba? Guys, ready na yung ating Merry Christmas table. Makalat lang ng kaunti. So ayan guys, na-prepare na natin yung ating Christmas decor sa ating dining area na nakalalkal ni Che kanina. Just wanna say welcome ulit sa ating vlog. Since nandito ka, ikwento ko lang yung nangyari kanina. Since day off namin ulit ngayon at usual na ginagawa ni Che pag day off siya is naglalaba kasi sobrang dami ng aming labahin. Kaya nga ang gulo-gulo dito sa bahay. Ayan o, yung mga nilabhan. Katabi lang ng ating sala and then yung ating kainan. Kasi maliit lang yung bahay namin dito sa UK. Dahil dalawa lang kami ni Che na magkasama, ay enough na ito para sa amin. So yun, after niya maglaba, ay nag-aya siya lumabas kanina, pumunta ng town. So naglakad kami doon, dinala namin yung mga bags na inilabas niya, nilinis niya kanina. Since ang dami niyang bags, ayun, i-donate namin sa charity. So ayun, after namin i-donate yon sa charity, yung mga bags niya, pumunta kami sa Christmas market. So meron dito sa lugar namin, sa Plymouth, ay meron silang Christmas market. I think sa iba't ibang county dito sa England, ay meron silang kanya-kanyang mga sineset up na Christmas market pag malapit na yung Pasko. So ito nga yung itsura ng Christmas market. So ayan, nakikita nyo maraming nagtitinda dyan, tapos maraming lights, may design. So ano talaga, tourist spot talaga siya dinadayo ng mga tao sa ibang lugar. Pagkatapos nun ay since umuulan, hindi na kami kumain doon. Medyo masakit din kasi yung tiyan ko. Pero dumaan kami sa McDo kasi na-miss namin yung McDo. So may McDo rin pala dito sa UK. I know it might sound silly pero sa mga iba ay baka hindi nila alam. So meron ding McDo dito. At yan, ganito bumibili sa McDo, order ka dyan sa may kiosk and then masisend yung order mo dun sa counter. Das hintayin mo lang siyang dumating. So nung pauwi na kami, undecided kami kung magta-taxi or magbabas. So yan, nag-picture-picture muna dito sa may malaking Christmas tree. And then, palabas na kami dyan ng mall. Na-decide namin na maglakad na lang pa uwi since wala kaming mabook na taxi at ayaw din naming mag-bus. It's been 3 years. At ang tanong ay, masaya ba ako? Ang bilis ng panahon. 3 years na nga yung lumipas since na pumunta kami dito ni Che. Ang dami na rin namin. Sabi ko nga, napag-usapan namin kanina habang sabi ko, parang kailan lang yung 3 years. At naging ngitian kami. Yung para bang, dati sabi niya nga sa akin kanina. Dati nagkakandihirap tayo kung paano yung mag-oski, ganyan. Tapos ngayon, nandito na tayo. Going stable na. I could say na hindi pa masyadong stable pero going na there. Sabi nga nila, malayo na yung nararating pero malayo pa ang mararating. And I feel so blessed sa lahat ng mga biyaya at mga graces na nare-receive natin. Minsan, unexpected na dumarating. Kaya I'm very thankful sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay namin. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero alam ko na lahat ng dinaraanan namin ito ay may kaakibat na lesson or experience na kailangan naming matutunan para maging kami kung ano kami ngayon. And I think I speak for those other people who experience the same. Or if not the same, ay mayroong similar na experience. Naalala ko noon yung OSCE. So we're not perfect, may aaminin ako sa inyo. I failed my OSCE once. The second try, dun pa lang ako nakapasa. Pero at least, I did make it. At eto ako ngayon, still here. Ayan, moving forward pa rin. I hope ikaw din.
kahit ano yung mga nararanasan mo ngayon, keep on going. May nakalang good news at the end of the road para sa'yo. Kapit lang kung ano man yung dreams na pina-follow mo ngayon, maaabot mo yan in time. Sabi ko nga kanina, I'm very thankful sa buhay kasi I've had this experience just a month or 2 months since I came here sa UK ay nagkaroon ako ng SVT. So nagpalpitate ako, nadala ako sa ER. I thought oras ko na. Literally. Kala ko oras ko na nung time na yon. Kasi hindi ko na-expect na siguro sa sobrang stress, mga changes na nangyari sa work, sa weather, sa budget, sa finance. So halo-halo na. Tapos yung upcoming na exams, kung makakapasa ka or what. Tapos yung routine sa work. So mix-mix na lahat yan, mekos-mekos na lahat. And then that time nahulog yung butter habang pinapakain ko yung isang pasyente. And then when I went to pick it up, pagtayo ko, yun na, tugdug, 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 tuloy-tuloy. Hindi tumitigil yung puso ko. Sobrang bilis ng pintig niya. So I've asked my colleague to check my pulse rate. Tapos ayun, hindi siya naghihinay. Luckily, I've got my guardian angels. Just would like to shout out my manager that time, tsaka yung clinical educator namin na tumulong sa akin. Ini-CG ako and then dinala ako sa ER kaagad-agad. So, at least nalunasan. Medyo nakakalungkot pero at the same time, I'm so glad na nangyari yon. So, it's a wake-up call to me na pahalagahan yung time, na pahalagahan yung mga bagay-bagay sa buhay natin habang buhay tayo, especially yung time natin sa mga loved ones natin. Kasi hindi mo na may babalik yung oras pag nawala na yun. Mas pinahalagahan ko yung health ko since that time. So I stopped vaping before, nag-vape ako. Ex-smoker din ako. After I quit smoking, nag-vape ako. And then, since nangyari sa akin, naging akong advocate na sa pag-stop ng pag-smoke at pag-vape. So binabawalan ko yung mga makakilala ko na nag-smoke at nag-vape. Sorry guys, pero research shows talagang hindi maganda yung mga vices na to. So kung kaya, go. I-stop na natin yan guys para maging healthy pa tayo at humaba yung buhay natin to spend with our loved ones. At kung hindi man ay maging healthy ka sa sarili mo at maging mas productive ka at maging masaya. 3 years. So yung question ko kanina is happy ba ako? I could say na hindi pa ako ganoon ka successful sa buhay. At marami pa akong mga bagay na dapat gawin. Pero ang masasabi ko lang is happy ako at the moment dahil sa lahat ng blessing na sinabi ko sa inyo. Yung mga mahal ko sa buhay, yung health, yung trabaho, kahit na mabigat, kahit na mahirap, still yung sahod na nare-receive ko every month, yung life na tinatamasa ko ngayon na nandito ako sa UK na na-experience ko, I'm very thankful and glad sa lahat ng ito. And I just want to share this very happy feeling na nararanasan ko ngayon. Sana ikaw din. Ma-reach mo kung ano man yung dreams mo. Pag-pray natin na maging smooth ang lahat. So ayan guys, ang dami ko nang sinasabi. I just wanna say, kung na-enjoy mo ang video na to, sana please support our channel. Paki-like, share, comment ka kung anong gusto mo yung comment dyan sa baba. At mag-subscribe ka na rin para updated ka sa aming latest uploads. Sa muli po, ako nga pala si Michael. You can call me Mikey, ang inyong OFW dito sa UK. Bye po.